Ako si Isabella, 32 taong gulang, isang surgeon na ginugol ang maraming taon sa pagbuo ng buhay na ipinagmamalaki ko. Pero isang Martes ng umaga, isang simpleng text message lang ang tuluyang sumira sa lahat. Nag-vibrate ang phone ko at nakita ko ang mensahe mula sa nanay ko. Kailangan namin ng space. Huwag ka munang makipag-ugnayan. Mas masakit pa roon. Nilike pa ng kapatid kong si Stephanie ang message na para bang ordinaryong social media post lang iyon. Pero ang tunay na dumurog sa akin ay ang sumunod na nakita ko. Nag-post sila ng mga larawan habang magkakasama ang buong pamilya sa birthday celebration ng nanay ko nang wala man lang imbitasyon para sa akin. Ang isang masayang family moment ay naging tahimik na paraan para ipaalam sa akin na hindi na ako kabilang sa kanila. Parang namilipit ang sikmura ko. Ibinigay ko na sa pamilya ko ang lahat, pera, oras, pag-asa, pero ganoon lang nila ako itatapon. Nakatingin lang ako sa screen habang parang sinusunog ako ng mga salita nila. Pagkatapos ay nagreply ako ng isang salita lang. Understood. Pagsapit ng hating gabi, ginawa ko na ang hakbang ko. Ang family trust na ako ang matagal nang namamahala ay ni-freeze ko. Binawi ko ang lahat ng contribution ko sa retirement fund nila. At ang property taxes na matagal na nilang inaasa sa akin ay ibinalik ko sa kanila. Hindi ako nag-atubili at hindi ako nagduda sa desisyon ko. Pagsapit ng alas 4:25 ng madaling araw, muling umilaw ang phone ko. 36 na missed calls. Sunod-sunod na voicemail habang rinig ko ang panic sa mga boses nila kahit sa katahimikan lang ng notifications ko. Akala nila kaya nila akong itulak palabas ng pamilya at mananahimik lang ako, pero tapos na akong makipaglaro sa rules nila. Ang hindi nila alam ay kung bakit ko ginawa iyon at kung ano pa ang kasunod. Ako palagi ang taong nagpapanatili ng lahat na buo, pero ang text na iyon ay hindi lang simpleng mensahe. Isa iyong malinaw na guhit sa buhangin. Gusto nila ng space. Bibigyan ko sila ng higit pa sa inaasahan nila. Manatili ka lang dahil simula pa lang ito. Naranasan mo na rin bang ma-exclude sa isang mahalagang family moment? Paano ka nito binago? Ibahagi mo ang kuwento mo dahil baka may ibang taong kailangang makarinig nito. Lumaki ako sa Cherry Hill, New Jersey, at sa paningin ng iba ay perpekto ang pamilya namin. Ang tatay kong si Charles ay isang kilalang real estate investor na laging abala sa pagsasara ng malalaking deals at pagpapakita ng tagumpay niya sa mga country club dinners. Ang nanay kong si Carol naman ay mahilig mag-organize ng charity galas at social events, kaya madalas lumabas ang pangalan niya sa local society pages. At pagkatapos ay naroon ang kapatid kong si Stephanie, 3 taong mas matanda sa akin, at ngayon ay 35 na kailanman ay hindi nagkaroon ng matinong trabaho. Umaasa lang siya sa pera ng mga magulang namin habang palutang-lutang sa buhay at buong suportado pa nila. Samantalang ako ang laging nasa gilid, ang anak na naging surgeon, pero parang hindi pa rin sapat sa mga mata nila. Hindi naman ako lumaking kulang sa material na bagay. Ang Cherry Hill ay puno ng magagandang damuhan, gated communities at mamahaling private schools. Dahil sa investments ng tatay ko, komportable ang buhay namin. May private tutors kami, summer camps at mga bakasyon sa Europe. Pero sa ilalim ng magandang imahe ng pamilya namin ay may malaking pagkakaiba sa paraan ng pagtrato sa amin. Si Stephanie, ang golden child nila, ang anak na palaging inuuna at sinusuyo. Kapag gusto niya ng bagong kotse, agad magsusulat ng tseke ang tatay ko nang hindi man lang nagdadalawang isip. Kapag lumobo ang credit card debt niya dahil sa designer clothes, tatawanan lang iyon ng nanay ko at sasabihing hinahanap lang niya ang sarili niya. Samantalang ako ang inaasahang magsarili at lumaban mag-isa. Nagtrabaho ako tuwing summer para mabayaran ang college textbooks ko, habang si Stephanie ay tumatanggap ng buwanang allowance na walang tanong-tanong. Pagsapit ko ng pagtatapos sa medical school, sapat na ang kinikita ko para maging independent. Pero imbes na ipagdiwang iyon ng mga magulang ko, lalo lang silang umasa sa akin. Hindi naman sila agad direktang nanghingi. Kahit paano ay dahan-dahan nila itong sinimulan. Isabella, pwede mo bang sagutin muna ang property taxes ng Jersey Shore House? Madalas sabihin ng nanay ko habang magaan, pero puno ng expectation ang tono niya. Pansamantala lang naman. Pero ang pansamantala ay naging permanente.
Ako na ang sumagot sa maintenance ng napakalaking vacation house na iyon, 6 na kwarto tanaw ang dagat. At may swimming pool na halos wala namang gumagamit. Ako ang sumagot sa utility bills nila nang bumagsak ang ilang negosyo ng tatay ko. Nagpapadala rin ako ng pera kay Stephanie tuwing may emergency siya na kadalasan ay impulsive trips lang o bagong designer handbags. Kinumbinsi ko ang sarili ko na iyon ang role ko sa pamilya. Ako ang successful ang surgeon na may six-figure income. Kung kaya kong panatilihing afloat ang pamilya namin, baka sakaling makita rin nila ako sa paraan ng pagtingin nila kay Stephanie. Baka tumigil na ang tatay ko sa pagsagot ng malamig na, "That's nice, Isabella," tuwing ikinukwento ko ang mga achievements ko. Baka tumigil na ang nanay ko sa sobrang paghanga sa mga half-baked ideas ni Stephanie habang hindi man lang pinapansin ang mahabang oras ko sa ospital. $200,000 ang ibinuhos ko sa buhay nila. $300,000 para sa Jersey Shore house pa lang. Dagdag pa roon ang $50,000 kada taon para sa gastusin ni Stephanie. Akala ko mabubuo nito ang puwang sa pagitan namin at magiging tunay kaming pamilya. Pero hindi nangyari iyon. Sa bawat family dinner, pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong tahanan. Todo puri ang nanay ko sa pinakabagong kapritsyo ni Stephanie, isang cooking class na hindi rin naman niya tinapos o yoga retreat na iniwan niya matapos ang isang linggo. Tahimik namang nakikinig ang tatay ko habang nakatutok ang buong atensyon kay Stephanie. Kapag nagsasalita naman ako tungkol sa isang mahirap na kaso sa trabaho, tulad ng 12 oras na surgery para mailigtas ang buhay ng isang pasyente, agad nilang babaguhin ang usapan. Nag-iisip si Stephanie na magsimula ng blog, minsang sabi ng nanay ko habang pinuputol ako sa gitna ng pagsasalita. Blog, parang maikukumpara iyon sa muling pagbuo ng gulugod ng isang tao. Pinipilit kong huwag na lang dibdibin iyon at ituon ang sarili sa trabaho. Pero unti-unting kinakain ako ng lungkot. Uuwi ako mula sa overnight shift na pagod at makikita ko ang mga litrato ni na mom, dad at Stephanie sa kung ano-anong gala o brunch. Nakangiti silang lahat habang wala man lang bakas na parang may anak pa silang isa. Mag-scroll ako sa social media ng nanay ko at puro adventures ni Stephanie ang laman. Walang kahit isang salita tungkol sa karir ko. Pero patuloy pa rin akong sumusulat ng mga tseke habang umaasang mapapansin din nila ako balang araw. "Napaka-responsable mo talaga, Isabella," madalas sabihin ng nanay ko. Pero walang pagmamalaki sa boses niya, expectation lang. Samantala, walang ginagawang mali si Stephanie sa paningin nila. Mabunggo man niya ang kotse ng tatay ko, tatawanan lang iyon. Magwaldas man siya ng pera, sasabihin lang ng nanay ko na she's living her truth. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, bakit ako ang nagpapailaw sa buhay nila habang si Stephanie ang laging pinapalakpakan? Bakit parang normal lang ang success ko pero bawat galaw niya ay himala para sa kanila? Wala akong sagot at unti-unti akong sinasakal ng bigat ng lahat. Madalas akong nakahiga sa gabi habang iniisip kung ako ba talaga ang problema. Siguro kung magbibigay pa ako ng mas marami at gagawa pa ng mas higit, sa kalang nila ako tunay na makikita. Kumapit ako sa pag-asang iyon kahit unti-unti na itong dumudulas sa mga kamay ko. Ngayon naiisip kong napaka-naive ko noon. Akala ko mabibili ng pera ang pagmamahal at respeto nila. Pero ang totoo, lalo lang akong naging invisible. Para sa kanila, bangko ako, hindi anak. At iyon pa lang ang simula. Nagbago ang lahat nang may sabihin sa akin si Julie, isang bagay na ayokong marinig. Si Julie Walsh, isang nurse sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, ay matalas at mapagmasid sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi naman kami sobrang close, magkatrabaho lang na minsang nagsasalo ng coffee break. Pero may kakaiba siyang kakayahang diretsahang makita ang katotohanan. Isang hapon matapos ang mahabang surgery, habang naghuhugas kami, tumingin siya sa akin at nagsabi, "Isabella, masyadong umaasa sa'yo ang pamilya mo. Ikaw na ang bumubuhat sa buong buhay nila." Tinawanan ko lang iyon at umikot ang mga mata ko. Hindi niya kilala ang pamilya ko, paano niya maiintindihan? Pero nanatili sa isip ko ang mga salita niya na parang tinik na hindi ko mabunot. Ang pamamahala sa finances ng pamilya namin ay naging pangalawa ko ng trabaho.
Bukod sa pagiging surgeon ko, ako rin ang humahawak sa lahat ng accounts para sa Jersey Shore Vacation Home property taxes, maintenance, insurance, lahat. Hindi biro ang gastos sa bahay na iyon. 60,000 dolyar kada taon para lang mapanatili itong maayos, hindi pa kasama ang repairs. Ako rin ang sumasagot sa gastusin ni Stephanie Renta sa apartment niya, phone bills at car payments. Hindi naman siya direktang humihingi pero tatawag ang nanay ko na may mahinahon at sanay na tono. Nahihirapan si Stephanie Isabella. Maaari mo ba siyang tulungan? At agad akong nagpapadala ng pera nang walang tanong. Dahil iyon naman ang ginagawa ng pamilya, hindi ba pinaniwalaan ko ang sarili ko na iyon ang tungkulin ko, ang kabayaran ng pagiging successful? Pero iba ang tingin doon ni Julie. Ilang araw matapos iyon, habang kumakain kami sa cafeteria ng ospital, muli niya itong binanggit. Ikaw ang nagbabayad para sa buong lifestyle nila, sabi niya, habang nakaturo sa akin ang tinidor niya. Hindi naman nagtatrabaho ang kapatid mo. Bakit ikaw ang sumasalo sa lahat? Bigla akong nainis. Hindi ganoon iyon mabilis kong sagot. Kailangan nila ako. Tinutulungan ko lang sila. Tinaasan lang ako ni Julie ng kilay pero hindi na siya nagsalita pa. Pero kahit ganoon, patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita niya. Ayokong aminin pero alam kong hindi siya ganap na mali. Ang totoo ako na ang namamahala sa family trust namin mula pa noong nasa early 20s ako. Ibinigay iyon sa akin ng tatay ko matapos pumalpak ang isa sa mga negosyo niya habang sinasabing mas magaling daw ako sa numbers. Hindi iyon papuri, isa iyong pabigat. Ako ang nagbabalance ng books, nagbabayad ng bills at tinitiyak na komportable ang lahat. Samantalang si Stephanie ay palutang-lutang lang sa buhay. Walang trabaho, walang responsibilidad. Tatawag siya sa nanay ko para magreklamo tungkol sa late na phone bill at tatawag naman agad sa akin si mom. Pwede mo bang asikasuhin ito, Isabella? Sabi niya sa tonong parang obligasyon ko iyon bilang anak. At hindi ako kailanman tumanggi. Pero dahil sa sinabi ni Julie, nagsimula akong tumingin ng mas mabuti. Napansin ko ang mga bagay na dati kong binabalewala. Hindi kailanman hinilingan ng mga magulang ko si Stephanie na mag-contribute kahit 35 taong gulang na siya at kayang-kaya namang magtrabaho. Pinupuri nila siya sa pinakamaliit na bagay, bagong hobby, weekend trip, habang ang 12 oras kong shift sa ospital ay halos hindi man lang mapansin. Minsan ikinuwento ko ang isang komplikadong surgery na pinangunahan ko para mailigtas ang isang pasyenteng na aksidente sa sasakyan. Ang sagot lang ng tatay ko, "That's great, Isabella." By the way, iniisip ni Stephanie na kumuha ng photography class. Photography class, parang maikukumpara iyon sa ginagawa ko araw-araw. Nagsimula akong bilangin ang lahat. Noong nakaraang taon lang, gumastos ako ng 75,000 dolyar para sa mga gastusin ni Stephanie, renta niya, kotse niya at credit card bills niya. Ang Jersey Shore House naman ay umaabot ng 60,000 dolyar kada taon, dagdag pa ang 20,000 dolyar para sa utility bills at club memberships ng mga magulang ko. Hindi na pala ako simpleng tumutulong lang. Ako na ang bumubuhay sa buong mundo nila. At ano ang nakukuha ko kapalit? Isang simpleng tapik sa ulo kung masuwerte ako. Mas madalas ay katahimikan lang o biglang pagpapalit ng usapan. Pinilit kong iwaksi ang mga sinabi ni Julie. Pamilya ko sila, paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Gagawin din nila ito para sa akin. Pero gagawin nga ba nila? Naalala ko ang isang panahon noong ako naman ang nangangailangan ng tulong. Nasiraan ako ng kotse habang residency ko at kapos ako sa pera. Humingi ako sa tatay ko ng loan, ilang libong dolyar lang. Nagdalawang isip siya at sinabing titingnan muna niya ang accounts niya. Pero noong buwan ding iyon, binilhan niya si Stephanie ng bagong kotse nang walang tanong-tanong. Masakit ang alaalang iyon pero matagal ko itong ibinaon sa limot at pinaniwalaan ang sarili kong hindi iyon mahalaga. Hindi tumigil si Julie. Isang gabing overtime kami, nadatnan niya ako sa break room habang pagod na pagod matapos ang 10 oras na surgery. Isabella, pinapatay mo ang sarili mo para sa kanila, sabi niya. Hindi man lang sila grateful. Gusto kong kontrahin siya at ipagtanggol ang pamilya ko pero hindi ko magawa.
Sa kaibuturan ko, alam kong tama siya. Ang carefree na buhay ni Stephanie at ang walang katapusang suporta ng mga magulang ko sa kanya ay hindi patas. Bakit ako ang kailangang bumuhat sa lahat habang siya ay libre lang sa lahat? Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko ang family accounts namin. Nakatingin lang sa akin ang mga numero $155,000 noong nakaraang taon lang at lahat galing sa bulsa ko. Naisip ko si Stephanie na nakatira ng libre walang trabaho at walang problema habang ako ay halos mamatay na sa kakatrabaho. Naisip ko rin ang mga magulang ko na laging handang purihin siya, pero hindi ako. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong maramdaman ang bigat ng lahat, ang hindi pagiging patas at ang resentment na matagal ko nang tinatago. Hindi pa ako handang kumilos noon. Hindi pa. Pero may nabuksan ng bitak dahil sa mga salita ni Julie at hindi ko na kayang baliwalain iyon. Tuluyang sumabog ang tensyon noong isang family dinner noong nakaraang summer. Isa iyon sa mga bihirang gabing hindi ako on-call sa ospital, kaya dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko sa Cherry Hill na umaasang makakapag-bonding kami bilang pamilya. Pero sa halip parang bagyo ang nadatnan ko. Kabibili lang ng tatay ko ng bagong Mercedes $45,000 at fully loaded pa nakaparada sa driveway na parang tropeo. Ang nanay ko naman ay ipinapakita ang blueprints ng bagong home renovation project nila, isang $70,000 na plano para i-remodel ang kusina at magdagdag ng sunroom. Gastos sila ng gastos na parang walang hanggan ang pera, pero alam kong hindi totoo iyon. Manipis na ang accounts nila at ako ang lihim na sumasalo sa kakulangan. Nagsimula naman ng maayos ang hapunan. Nakaupo kami sa paligid ng mamahaling mahogany table habang kumikislap ang paboritong crystal wine glasses ng nanay ko sa ilalim ng chandelier. Naroon si Stephanie, abala sa phone niya at halos hindi nakikilahok sa usapan. Pagkatapos ay nilinaw ng tatay ko ang lalamunan niya. Isabela, kailangan nating pag-usapan ang bahay, seryoso niyang sabi. Mas mahal pala kaysa sa inaasahan ang renovation. Pwede ka bang magdagdag ng another $20,000? Natigilan ako habang nakahinto ang tinidor sa ere. $20,000 pa bukod sa $60,000 na taon-taon ko nang binabayaran para sa Jersey Shore House, hindi pa kasama ang iba pa nilang gastusin. Bago pa ako makasagot, sumingit ang nanay ko. Para naman ito sa pamilya Isabela. Napakaganda ng takbo ng karir mo sa ospital. Huminga ako ng malalim at pilit pinakalma ang sarili ko. Dad, Mom, napakarami ko nang sinasagot, sabi ko. Ang vacation home bills ni Stephanie, pati club memberships ninyo. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Tumigas ang mukha ng tatay ko. Hindi naman malaki ang hinihingi namin, sabi niya. Surgeon ka. Kaya mo yan. Tumingin si Stephanie mula sa phone niya habang nakangisi. Oo nga, Isabela. $20,000 lang naman iyan. Ano bang malaking problema roon, sabi ni Stephanie. At doon niya ibinagsak ang tunay niyang bomba. Speaking of money, dagdag niya habang yumuyuko ng bahagya sa mesa, may amazing akong idea para sa isang boutique. High-end fashion exclusive brands. Kailangan ko lang ng investor. Mga $50,000 para makapagsimula. Napatitig ako sa kanya sa sobrang pagkabigla. Isang boutique, si Stephanie na hindi man lang tumagal ng 6 na buwan sa kahit anong trabaho at bumagsak pa sa business course noong college ay naniniwalang kaya niyang magpatakbo ng tindahan. Stephanie, sobrang laking risk niyan, maingat kong sabi habang pinipili ang mga salita ko. Wala kang experience sa retail. Hindi magandang idea iyan. Biglang namula ang mukha niya sa galit. Hindi ka naniniwala sa akin, matalim niyang sagot. Ilang linggo ko nang nire-research ito. Alam ko ang ginagawa ko. Umiling ako. Hindi ito tungkol sa paniniwala. Tungkol ito sa numbers. Karamihan sa mga butik nagsasara sa loob ng unang taon. Hindi ako pwedeng basta magtapon ng $50,000 sa isang bagay na walang malinaw na plano. Naghalukip-kip siya at masama akong tiningnan. Napaka-selfish mo, Isabela. Gusto mo lang kontrolin ang lahat. At gaya ng dati, agad kumampi ang mga magulang ko sa kanya. Matalim ang boses ng nanay ko. Isabela, bakit hindi mo masuportahan ang kapatid mo? Sinusubukan niyang bumuo ng sarili niyang bagay. Tumango naman ang tatay ko.
May vision si Stephanie. Masyado kang nakatutok sa trabaho mo kaya hindi mo iyon makita. Biglang sumikip ang dibdib ko. Ang trabaho ko ang bumubuhay sa pamilyang ito, sabi ko, habang tumataas ang boses ko. Hindi ako bangko. Hindi ko kayang ponduhan ang bawat kapritsyo. Biglang hinampas ng tatay ko ang mesa. Huwag mo kaming kausapin ng ganiyan, galit niyang sabi. Sinusubukan ni Stephanie na gumawa ng direksyon sa buhay niya. May matututunan ka pa nga sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala. May matututunan ako sa kanya kay Stephanie na nakatira ng libre at hindi man lang kayang magbayad ng bills sa tamang oras. Ilang taon kong pinanat, hindi ako inimbitahan. Walang tawag, walang text, wala man lang kahit ano. Pinagplanuhan nila ang party, nag-celebrate sila at sinadyang iwan ako sa labas ng lahat. Napakasakit noon, mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Ilang taon kong binuhusan ng pera ang buhay nila pero ganoon lang pala nila kadaling burahin ang presensya ko. Kailangan kong may makausap kaya tinawagan ko si Julie. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa ospital at ibinuhos ko sa kanya ang lahat, ang text ng nanay ko, ang birthday party at ang pakiramdam na para bang invisible ako sa sarili kong pamilya. Tahimik na nakinig si Julie habang unti-unting lumalambot ang ekspresyon niya. Isabella, itinutulak ka nila palayo dahil hindi mo na ibinibigay ang gusto nila, sabi niya. Tumanggi ka noong family dinner at hindi nila matanggap iyon. Masakit marinig pero alam kong totoo ang sinabi niya. Nagtakda ako ng boundary at iyon ang naging kapalit. Iminungkahi ni Julie na kumausap ako ng professional, isang taong makakatulong sa akin na ayusin ang lahat ng kaguluhan sa isip ko. At doon ako napunta sa opisina ni Dr. Pamela King. Si Dr. King ay isang therapist na may kalmadong boses pero matalas magsalita at hindi niya pinaganda ang sitwasyon para gumaan ang pakiramdam ko. Sa unang session namin, ipinakita ko sa kanya ang text ng nanay ko at ikinuwento ko ang tungkol sa birthday party. Hindi lang ito tungkol sa paghingi nila ng space, sabi niya. Binuo ng pamilya mo ang isang sistema kung saan provider ka lang. Hindi ka tao para sa kanila. Pinaparusahan ka nila dahil lumabas ka sa role na iyon. Natigilan ako habang nakaupo roon. Provider, hindi tao. Parang may humawak ng salamin at ipinakita sa akin ang buong buhay ko. Tinanong ako ni Dr. King tungkol sa role ko sa pamilya at ipinaliwanag ko kung paano ko sinalo ang lahat ng gastusin nila sa loob ng maraming taon, mula sa Jersey Shore house hanggang sa renta ni Stephanie. Ikinuwento ko rin kung paano laging pinupuri ng mga magulang ko si Stephanie habang walang halaga sa kanila ang trabaho ko. Tumango si Dr. King habang nagsusulat ng notes. Nasa isang paulit-ulit kang pattern, sabi niya. Ikaw ang nagbibigay, sila ang kumukuha at kapag huminto ka, itinutulak ka nila palayo. Hindi iyan healthy. Gusto kong kontrahin siya at sabihing nahihirapan lang ang pamilya ko pero naroon na mismo sa harap ko ang ebidensya. Ang text na iyon at ang birthday party ay malinaw na patunay na hindi nila ako gusto bilang anak. Gusto nila ang pera ko. Sa mga sumunod naming sessions, tinulungan ako ni Dr. King na makita ang mas malaking larawan. Umaasa sa akin ang mga magulang ko at si Stephanie para mapanatili ang lifestyle nila. Pero wala naman silang ibinabalik sa akin, walang pagmamahal at walang respeto. Matagal mo nang sinusubukang bilhin ang approval nila, sabi ni Dr. King. Pero hindi mo iyon mabibili at hindi mo rin kailangan iyon. Malakas ang tama ng mga salita niya. Ilang taon kong inisip na kung sapat lang ang maibibigay ko ay mamahalin at pahahalagahan din nila ako. Pero hindi nangyari iyon. Ang birthday party ang nagpatunay na kaya nilang magdiwang nang wala ako. Pero hindi nila kayang bayaran ang mga bills nila nang wala ako. Ikinuwento ko kay Julie ang mga sessions ko kay Dr. King at diretso ang sagot niya habang nagkakape kami, ginagamit ka nila. Isabella, mas deserve mo kaysa rito. Alam kong tama siya. Pero si Dr. King ang tunay na nagbigay sa akin ng lakas para kumilos. Tinuruan niya ako tungkol sa boundaries, hindi lang ang simpleng pagsasabi ng no, kundi ang tunay na pagpapatupad nito. Hindi mo sila mababago, sabi niya. Pero kaya mong baguhin kung paano ka tutugon sa kanila. Umalis ako sa opisina niya na may bagong nararamdaman, determinasyon. Ang text na iyon ay hindi lang rejection. Isa rin itong pagkakataon para mabawi ko ang buhay ko.
Pag-uwi ko sa apartment, muli kong binasa ang mensahe. We need space. Don't reach out. Sige, sabi ko sa isip ko. Gusto nila ng space, bibigyan ko sila nito pero hindi sa paraang inaasahan nila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang direksyong tatahakin ko, isang buhay kung saan hindi ako ATM o doormat ng pamilya ko. Pagsapit ng hating gabi, natapos ko na ang lahat ng financial changes. Matapos ang ilang linggong pakikipagbuno sa sarili ko, tapos na akong maging bangko ng pamilya. Ang text ng nanay ko at ang hindi pag-imbita sa akin sa birthday party ang naging huling patak. Hindi na lang ito tungkol sa boundaries. Tungkol na ito sa pagbawi ko ng kontrol sa sarili kong buhay. Umupo ako sa desk ko habang bukas ang laptop at ginawa ang mga tawag na magpapabago sa lahat. Una kong tinawagan si Steven Reed, isang financial advisor na inirekomenda ng katrabaho ko. Matalino at diretso si Steven at maingat niya akong ginabayan tungkol sa family trust namin. Ikaw lang ang nagpopondo rito sa loob ng maraming taon, sabi niya, habang sinusuri ang accounts. Panahon na para protektahan mo ang sarili mo. Sa payo niya, ni-freeze ko ang trust at isinara ang access sa mga pondo. Inilipat ko rin ang management nito sa isang professional firm para wala nang makakagalaw ng pera nang walang malinaw na oversight. Hindi naging madali iyon dahil higit $1 milyong ang laman ng accounts at karamihan doon ay kontribusyon ko. Pero kailangan kong gawin. Pagkatapos ay hinarap ko ang Jersey Shore House. Matagal ko nang binabayaran ang $60,000 kada taon para sa maintenance nito, pero tapos na ako. Tinawagan ko si Christine Gray, isang lawyer na eksperto sa real estate. Kalma at maingat si Christine at kinumpirma niyang legal na pag-aari ko ang share ko sa property. Maaari mong ibenta ang bahagi mo nang hindi nila kailangan ng consent, sabi niya. Kaya ipinabenta ko ang share ko sa pamamagitan ng realtor at inaasahang kikita ako ng humigit kumulang $200,000 mula rito. Lahat ng hakbang ay maayos at legal. Siniguro iyon ni Steven at Christine. Hindi ako basta impulsive lang. Pinag-isipan ko itong mabuti. At sa huli, tuluyan ko nang pinutol ang lahat ng financial support sa pamilya ko. Wala nang renta para kay Stephanie. Wala nang bayad sa utilities ng mga magulang ko. Wala nang pambayad sa country club memberships nila. Kinansela ko ang lahat ng automatic withdrawals at tuluyan kong isinara ang daluyang matagal ko nang pinananatiling bukas para sa kanila. Parang pagbunot ng bandage, ang pakiramdam noon masakit, pero napakalaya sa pakiramdam. Pagsapit ng hating gabi, sumandal ako sa upuan ko habang pagod na pagod, pero matatag ang loob. Nagawa ko na. At mabilis dumating ang consequences. Pagsapit ng 4:25 ng madaling araw, kinabukasan halos sumabog ang phone ko sa dami ng tawag. Tumawag ang tatay ko ng 16 na beses. Ang nanay ko naman, 12 beses. Si Stephanie 8 beses. 36 na tawag lahat at bawat isa ay mas puno ng galit kaysa sa nauna. Hinayaan ko silang lahat na mapunta sa voicemail. Matalim ang mga mensahe ng tatay ko. Isabela, ano bang ginagawa mo? Ayusin mo ito ngayon din. Mas mahinahon naman ang tono ng nanay ko, pero puno ng manipulation. Paano mo nagawa ito sa amin, Isabela, pamilya mo kami? Samantalang puro lason ang mga voicemail ni Stephanie. Napaka-selfish mo. Sinisira mo ang buhay namin. Hindi ako sumagot. Sapat na ang narinig ko noong family dinner na iyon noong summer. Pagkatapos ay nagsimula naman ang sunod-sunod na text messages. Nagpadala ng mahabang message ang nanay ko. Iniiwan mo kami. Pinagkatiwalaan ka namin sa finances ng pamilya at ito ang isinusukli mo. Mas maikli naman ang text ng tatay ko. Tawagan mo ako pabalik o pagsisisihan mo ito. Samantalang walang tigil ang mga mensahe ni Stephanie, puro akusasyon. Naiinggit ka lang dahil nabubuhay ako ayon sa gusto ko. Isa ka lang malamig at controlling na doktor. Nakatitig lang ako sa phone ko habang bawat mensahe ay parang kutsilyong paulit-ulit na umiikot sa sugat. Pero hindi ako natinag. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Dr. King. Hindi ko sila mababago, pero kaya kong kontrolin kung paano ako tutugon sa kanila. Mas lumala pa ng gawing public ni Stephanie ang lahat.
Pagbukas ko ng social media, bumungad sa akin ang post niyang punong-puno ng spite. May mga taong iniisip na mas magaling sila sa pamilya nila dahil lang kumikita sila ng malaki. Huwag kayong magpaloko sa success ng kapatid ko. Wala siyang puso. Dose-dose ng likes agad ang nakuha nito, karamihan mula sa mga kaibigan niya, habang dumarami ang comments na kumakampi sa kanya. Grabe naman iyon. Napakatinding betrayal. Parang sumama ang sikmura ko. Ilang taon kong sinuportahan si Stephanie, binayaran ang renta niya, bills niya at $75,000 noong nakaraang taon pa lang. Pero ngayon, ako ang kontrabida. Kumalat pa ang post at nakita kong ibinabahagi na rin ito ng mga taong hindi ko man lang kilala. Dahil doon, muli kong tinawagan si Christine habang nag-aalala sa posibleng legal consequences. Masama ang post niya, pero hindi ito defamation, paliwanag ni Christine. Family drama lang ito na nasa public ngayon. Mag-focus ka lang. Ganoon din ang payo ni Steven at sinabi niyang huwag ko nang pansinin ang ingay. Nagpapanik sila dahil nawawala ang kontrol nila, sabi niya. Magpatuloy ka lang. Nakatulong ang pagiging kalmado nila para manatili akong matatag. Hindi na ako uurong. Patuloy pa rin ang tawag at messages, halo ng galit at desperasyon. Unti-unting nagbago ang tono ng nanay ko at naging mas nagmamakaawa. Isabela, hindi namin kayang bayaran ang bahay nang wala ka. Pakiusap, mag-usap tayo. Ang tatay ko naman ay guilt ang ginamit. Dinudurog mo ang puso ng nanay mo, Isabela. Samantalang nanatiling mapanira si Stephanie at patuloy akong sinisisi sa pagsira sa mga pangarap niya. Hindi ako sumagot kahit minsan. Lalong pinatunayan ng reaksyon nila ang sinabi ni Dr. King. Resource lang ang tingin nila sa akin, hindi anak. Pagsapit ng katapusan ng linggo, ramdam ko pa rin ang bigat ng galit nila, pero may kakaiba ring linaw akong naramdaman. Ang post ni Stephanie at ang desperado nilang mga tawag ay nagpakita kung gaano sila nakaasa sa akin at kung gaano nila ako hindi pinahalagahan. Hindi lang pera ko ang ipinaglalaban ko. Sarili ko ang ipinaglalaban ko. Hindi pa tapos ang lahat, pero nagawa ko na ang una kong tunay na hakbang. Makalipas ang isang buwan, nagsimula ng maramdaman ng pamilya ko ang consequences ng mga ginawa nila. Pinutol ko ang financial lifeline nila at kitang-kita ang epekto nito. Tahimik ang phone ko sa unang mga araw matapos kong i-freeze ang trust at ibenta ang bahagi ko sa Jersey Shore House, pero hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Unti-unti nang gumuho ang mundo nila at wala na ako roon para buhatin ito. Ang mga magulang ko ang unang kumilos. Ibinenta nila ang natitirang share nila sa Jersey Shore House para mabayaran ang lumulobong utang nila. Ang property na minsang ipinagmamalaki nila at simbolo ng status nila sa Cherry Hill ay naibenta sa halagang $300,000, pero halos lahat ng pera ay napunta lang sa mga creditors. Nalaman ko iyon mula sa isang mutual friend na nakakitang tinanggal na ang listing. Palaging ipinagyayabang ng tatay ko ang bahay na iyon, pero ngayon wala na iyon. Malaki rin ang binawas nila sa lifestyle nila. Wala nang country club memberships, wala nang weekend trips sa Manhattan at wala nang magagarbong dinners. Ang social media ng nanay ko na dating puno ng luxury photos ay bigla na lang nanahimik. Napakabilis ng naging pagbabago at hindi ko inaasahang mangyayari iyon agad. Si Stephanie naman ay nagsimulang harapin ang sarili niyang realidad. Nang mawala ang perang ginagamit ko para sa renta at bills niya, napilitan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. May kakilala ako sa bayan na nagsabing nakakuha raw siya ng trabaho bilang sales associate sa isang local clothing store. Si Stephanie, na dating minamaliit ang ordinaryong trabaho, ay ngayon nagbibilang na ng mga binili ng customers at nagtitiklop ng mga sweater. Hindi man iyon glamorous, pero isa iyong simula. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi na siya umaasa sa akin o sa mga magulang namin. May maliit na bahagi sa akin na nakaramdam ng respeto sa effort niya, pero hindi nito nabura ang sakit ng pagtataksil niya. Nagsimula ang mga mensahe 1 linggo matapos maibenta ang bahay. Ang nanay ko ang unang nag-text at desperado ang tono niya. Isabela, nahihirapan kami. Pwede ba tayong mag-usap? Kailangan namin ng tulong mo. Binasa ko iyon habang mabigat ang dibdib ko, pero hindi ako sumagot. Sumunod ang mensahe ng tatay ko, mas matalim ang tono.
Sinisira mo ang pamilyang ito. Tawagan mo ako. Ang kay Stephanie naman ay halo ng guilt at galit. Nagkaroon na ako ng trabaho, Isabela. Masaya ka na ba sinira mo ang lahat? Nakatitig ako sa mga salita nila habang pilit nila akong hinihila pabalik sa mundong matagal ko nang pinilit takasan. Pero nakapagdesisyon na ako. Ang pakikipagkita sa kanila ngayon ay parang pagbubukas lang muli ng mga sugat na pilit ko nang pinapahilom. Hindi sila tumigil. Araw-araw tumatawag ang tatay ko, minsan 2 beses pa sa isang araw. Ang mga voicemail niya ay salit-salitang nagmamakaawa at nananakot. Pinalaki ka namin, Isabela, sabi niya sa isang voicemail. May utang ka sa amin. Huwag mo nang palalain ito. Samantalang mas naging desperado ang mga text ng nanay ko. Please, Isabela, nawawala na ang lahat sa amin. Umuwi ka lang dito sa bahay. Isang matalim na mensahe lang naman ang ipinadala ni Stephanie. Wala kang puso. Nagtatrabaho na nga ako pero pinarurusahan mo pa rin kami. Hindi ako sumagot kahit isa sa kanila. Masakit pa rin ang mga salita nila, pero naalala ko kung paano nila ako itinulak palabas ng pamilya at kung paanong mas mahalaga sa kanila ang pera ko kaysa sa akin bilang anak at kapatid. Nanatili akong matatag kahit palakas ng palakas ang pressure nila. Umabot pa sa legal threats ang tatay ko. Kakasuhan kita dahil sa maling pamamahala ng trust text niya. Hindi ako natakot dahil tiniyak ni Christine na legal at maayos ang bawat hakbang ko. Pero kahit ganoon, nakakapagod pa rin ang lahat ng hostility nila. Sa tuwing makikita ko ang pangalan nila sa screen ng phone ko, ay sumisikip pa rin ang sikmura ko. Pero hindi ako umatras. Ilang taon kong binuhat ang mga problema nila at tapos na ako roon. Ang trabaho ni Stephanie ang pinakanagulat ako. Palagi ko siyang nakikitang spoiled at walang balak lumaki o maging responsable. Pero ngayon, nagtatrabaho siya ng 40 oras kada linggo at nagbabayad ng sarili niyang renta. May bahagi sa akin na nagtatanong kung baka nangyari na sana ito noon pa kung hindi ko siya matagal na in-enable. Pero mabilis ding nawala ang isip na iyon. Nanatili pa rin sa isip ko ang social media post niyang tinawag akong walang puso. Maaring ang nagtatrabaho na siya, pero hindi ibig sabihin noon ay nagbago na siya. Mas mahirap panoorin ang pagbagsak ng lifestyle ng mga magulang ko. Itinayo nila ang buong pagkatao nila sa yaman, mamahaling kotse, malalaking bahay at social status. Nang mawala ang suporta ko, unti-unting gumuho ang lahat ng fasad na iyon. May kapitbahay na nagsabing ipinagpalit daw nila ang Mercedes nila sa isang used sedan, isang praktikal na desisyong hindi nila kailanman gagawin noon. Hindi ako natuwa sa paghihirap nila, pero wala rin akong guilt na naramdaman. Pinili nila ang landas nila gaya ng pagpili ko sa akin. Patuloy pa rin ang barrage ng messages nila sa loob ng maraming linggo. May ilan na malambot gaya ng sa nanay ko. Isabela, namimiss ka namin. Ayusin natin ito. May ilan namang malamig at mapanakit gaya ng sa tatay ko. Hindi na kita anak kung ipagpapatuloy mo ito. Binabasa ko silang lahat, sinisave ko pa nga minsan pero hindi ako sumasagot. Ang pakikipagkita sa kanila ay nangangahulugang babalik ako sa kaguluhang matagal kong pinaghirapang takasan at hindi pa ako handang gawin iyon. Masyado akong lumaban para mabawi ang buhay ko. Pagsapit ng katapusan ng buwan, may kakaiba akong katahimikang naramdaman. Nagbago na ang mundo nila at nagbago na rin ang akin. Hindi na ako ang bangko nila at unti-unti na rin nilang natututunang mabuhay nang wala iyon. Mas malawak kaysa dati ang distansya sa pagitan namin, pero iyon ang distansyang kailangan ko para makahinga. Hindi ko man alam kung ano ang susunod na mangyayari, alam kong haharapin ko iyon sa sarili kong paraan. Makalipas ang 3 buwan, saka ko tunay na naramdaman ang kalayaan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, wala na akong pasan na bigat ng mga demands ng pamilya ko. Hindi ko na sila nakausap mula nang ipadala nila ang huli nilang desperadong mga mensahe at ang katahimikang iyon ay naging napakalaking ginhawa para sa akin. Sa wakas, akin na ulit ang buhay ko at unti-unti ko itong binubuo ayon sa sarili kong kagustuhan. Nahihirapan na sina mom at dad sa Cherry Hill. Nang mawala ang financial support ko, tuluyan nang bumagsak ang marangya nilang lifestyle. May isang katrabaho akong nakakakilala sa kanila na nagsabing lumipat na raw sila sa isang maliit na kondo, napakalayo sa malawak nilang dating bahay. Ang social circle nila na minsang kinaiinggitan ng buong neighborhood
ay unti-unti ring nawala. Tumigil na ang mga imbitasyon sa country club at hindi na rin lumalabas ang pangalan nila sa mga local event photos. Ang tatay ko na dating ipinagmamalaki ang sarili bilang matagumpay na investor ay isa na lang ordinaryong retiradong pilit pinagkakasya ang buhay. Ang event planning business naman ng nanay ko ay halos tuluyan ng natuyo dahil wala nang gustong kumuha sa isang taong hindi na kayang pondohan kahit sarili niyang lifestyle. Hindi madaling marinig ang lahat ng iyon, pero sa unang pagkakataon ay wala na akong naramdamang responsibilidad para ayusin ang buhay nila. Nakakagulat man si Stephanie ang mas maayos ang naging lagay. Nakapag-adjust siya sa trabaho niya sa clothing store at sapat na ang kinikita niya para mabayaran ang renta at bills niya. May isang mutual acquaintance pa nga ang nagsabing mukhang mas focused na raw siya at ipinagmamalaki pa ang trabaho niya. Masaya akong natututo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa pero hindi nito binura ang mga ginawa niya sa akin. Nananatili pa rin sa isip ko ang social media post niyang tinawag akong walang puso. Hindi na kami muling nag-usap at wala akong planong ako ang unang lumapit. May mga tulay na kapag nasunog ay hindi na dapat muling tawirin. Samantala ang sarili kong buhay ay unti-unting nagkaroon ng direksyon sa paraang hindi ko inaasahan. Sa ospital, mas ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho bilang surgeon. Tumatanggap ako ng mga bagong research projects, nagtuturo sa mga mas batang doctors, at nagsimula pa akong magturo ng klase sa medical school. Sa labas naman ng trabaho, gumawa ako ng routine na para lang sa akin. Morning runs, tahimik na dinners kasama ang mga kaibigan at weekends na ginugugol sa pagtuklas ng mga bagong hobbies. Hindi ako malungkot. Buo ako. Ang perang dati kong ibinubuhos sa pamilya ko ay napunta na ngayon sa sarili kong future savings investments at sa maliit na apartment na tunay kong mahal. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nabubuhay para makuha ang approval ng ibang tao. Sa pagbabalik tanaw ko sa lahat, malinaw ko nang nakita ang pinakamahalagang aral. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi lang simpleng pagsasabi ng numero. Isa itong paraan ng pagprotekta sa sariling halaga. Ilang taon kong sinubukang bilhin ang pagmamahal ng pamilya ko gamit ang pera dahil akala ko mapapansin nila ako sa wakas. Pero hindi nangyari iyon. Hindi talaga. Ang pagputol ko sa kanila ay masakit, pero doon ko napagtanto na hindi ko kailangan ang validation nila para maging sapat bilang tao. Sapat na ako sa sarili ko. May isa pa akong natutunan. Hindi mo mababago ang mga taong ayaw magbago. Kumapit sina mom at dad sa dati nilang paraan ng pamumuhay hanggang sa wala na silang choice kundi mag-adjust. Si Stephanie naman ay kahit paano ay nagsimulang umasenso pero sobrang sira na ng relasyon namin para maibalik pa iyon. Hindi ko sila kinamumuhian. Pinili ko lang ang sarili ko at ang pagpiling iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kung naranasan mo na ring magtakda ng boundaries sa pamilya mo, alam mo kung gaano ito kahirap. Isa itong laban para piliin ang sarili mo lalo na kapag pilit kang hinihila pabalik ng guilt. Pero sulit ito. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Paano kayo nagtakda ng boundaries? Ano ang mga natutunan ninyo? Ibahagi ninyo iyon dahil baka ang karanasan ninyo ang makatulong sa ibang taong naghahanap din ng sarili nilang kalayaan.